Huwag kang magpanggap na bingi, Chen Jinman. Ilagay mo ang iyong daliri dito. Kapag nagawa mo ito, tapos na ang usapan natin. Aman, hindi ka na alintana ng tiyuhin. Maaga namatay ang mga magulang mo. Hindi madali ang pagpapalaki sa iyo sa mga taong ito. Malapit nang magpakilala si Yaozu. Kailangan nang ayusin ang lumang bahay. Kailangan na ring palitan ang gulong ng traktora. Kailangan ng pera sa lahat ng bagay. Bata ka pa naman. May kamay at paa. Hindi pwedeng manatili ka lang sa bahay ni Tio nang walang ginagawa buong buhay. Talagang marunong si Chen dahan magpanggap na mabuti sa sarili. Parang ang pera ni Chen ay galing kay Iman. At higit sa lahat, yung asukal ay mabaho na ng 3 taon. At nagdala pa ng 3,800 na taggutom. Sino ang may lakas ng loob na kumuha niyan? Alam niyo ba ang sinasabi niyo? Iyan ay tinatawag na industriya. Si Iman ay hindi ba mahusay? Hayaan siyang mag-alaga ng isda, bibe, at pagong. Kung hindi, pwede na rin siyang mag-alaga ng gintong ingot. Hindi makakapag-sign si Aman. Natapos na ang pagkakabin ng Water Vein Recognition System. 2, lumang tirahan, natapos na ang pagkakabin ng Water Vein Recognition System. Natapos na ang pagkakabin ng Water Vein Recognition System. Bakit biglang may lumitaw na mga alon sa papel na ito? Ito ba ay isang delusyon? Bakit may lumitaw na ibang mga salita? Hindi ba nila ito nakikita? Kiyaw, nakatukoy na ang host ay malapit nang makuha ang karapatan sa pamamahala ng mga independenteng anyong tubig. Nakatukoy na ang host ay malapit nang makuha ang karapatan sa pamamahala ng mga independenteng anyong tubig ng kumpanya ng pagsasaka at kooperasyon sa nayon. Ang sistema ng pagkilala sa daloy ng tubig ay kasalukuyang nakabin sa kumpanya ng pagsasaka at kooperasyon sa nayon. Ang sistema ng pagkilala sa daloy ng tubig ay kasalukuyang nakabin. Chen Jinman, anong nangyari sa'yo? Aman, huwag kang magpatumpik-tumpik. Kahit sa pirma, ang bagal mo. Paano natin pamamahalaan ang fish pond sa hinaharap? Bilisan mo ang paglagda. Para lahat tayo ay mapayapa. Naghihintay ka pa sa isang pirma. Umaasa ka pang makapagpatayo sa hinaharap. Baka narinig ng tatay ang utang na 3,800 at natakot na. Chen Jinman, huwag mo akong takutin. Huwag kang pipirma. Xiao Qian, ito ay tungkol sa pamilya Chen. Bakit ka makikialam, isang batang babae mula sa ibang angkan? Tio, para sa inyo, ito ay tinatawag na usaping pamilya Chen. Hindi niya makuha ang lumang bahay. Hindi niya makuha ang lumang bahay. Hindi rin niya makuha ang lupa. Hindi rin niya makuha ang traktora, isang putik na lawa lang ang ibinigay sa kanya. Kung ibibigay ang lawa, ayos na rin. Pinapasan pa niya ang utang na 3,800. Gaano kalaki ang naitulong niya sa inyo sa mga nakaraang taon? Kanino napunta ang pera sa pagbili ng semento sa bayan? Sino ang nag-ayos ng traktora sa kalagitnaan ng gabi nang masira ito? Nakatulong ba ito sa kita bawat buwan? Sino ang nag-ayos ng traktora sa kalagitnaan ng gabi nang masira ito? Sabi ng anak mong lalaki, siya ba? May bahagi ba siya sa perang pang-engagement? Song Xiao Qian, linisin mo ng maayos ang bibig mo. Anong masama ang sinabi ko? Kung natatakot kang balikan ang nakaraan, ibig sabihin ay may hindi malinis sa mga ito. Sa mga nakaraang taon, ilang trabaho ang ginawa ni Iman para sa inyong pamilya? Wala kayong kaalaman, mga leader ng tindahan. Wala kayong kaalaman. Nagsimula na siyang magbuhat ng semento noong teenager pa siya sa bayan. Kanino napunta ang kanyang sahod? Sira na ang traktora, sino ang nagpatagal mag-ayos magdamag? Nasa ospital ang nanay mo. Sino ang nagbantay sa ospital, nagpatong-patong ng matutuluyan ng 3 araw? Ikaw si Chen Yaozu, nagpakasal na. Magkano ang dowry mo na kinita ni Iman? Song Xiao Qian, hindi ba tinuruan ka ng magulang mo ng mga alituntunin? Tinuruan ako ng magulang ko na maging tapat sa puso. Hindi nila ako tinuruan na lokohin ang sariling pinsan ko. Aman, sinasabi mo na. Ikaw pa rin ba ang pipirma sa liham na ito? Huwag mong pirmahan ang pangalan na Aman. Kung pipirma ka ngayon, wala ka nang matutuluyan ngayong gabi. Yung amoy na putikan, maliit na putikan. Walang kahit isang kubo na pwedeng tirahan. Sa panahong ito, si Song Xiao Qian, ganun pa rin siya kaigsi ng pasensya. Noong nakaraang buhay, sobra akong nangutang sa kanya. Ngayon, hindi na ako pwedeng hayaang siya pa ang mag-ayos ng gulo para sa akin. Song Xiao Qian, bitawan mo na. Sa timog silangang bahagi ng baryo, sa lumang pond, Sixiao Xiang. Sa timog silangang bahagi ng baryo, Sixiao Tianbiao, at sa timog silangang pond, Sixiao Ruyo. Anong ginagawa mo, Gu Xiaoyang, sa timog silangang pond, Sixiao Ruyo? Talaga bang pipirmahan mo ang maliit na proyekto ng bayan? Talaga bang pipirmahan mo? Pirmahan mo. Chen Jinman, parang tinamaan ka ng asno sa ulo. Aman, lalaki ka. Kapag gumagawa ng desisyon, dapat makinig. Kapag gumagawa ng desisyon, dapat makinig sa sarili. Mabilis, pirmahan mo na at magkakaroon ka ng sarili mong fish pond. Anong nangyari kay Chen Yaozu? Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Tandaan ko. Yung mabahong lawa ay yun na.
Kapag nabulok ka na, huwag ka nang bumalik at umiyak. Chen Jinman, Goxiao. Chen Jinman. Huwag nang sumigaw, paaralan ng mga bata. Paaralan ng mga bata. Sa pagkakataong ito, paaralan ng mga bata. Paaralan ng mga bata. Gising pa ako, bansa. Sa wakas, naalis ko na ang pasanin na ito. Ayos na dahil pinindot na. Kaya't hintayin natin ang bagay na ito. Ano pa ang gusto mong gawin? Pwede bang magdagdag ka pa ng isa, sekretaryo? Ano ang idadagdag? Mula ngayon, ako, si Chen Jinman, ay hiwalay na sa pamilya Chen. Kahit na mamatay ako sa gutom, hindi ako papasok sa kanilang bahay. Kapag ako'y yumaman, huwag na silang bumalik para makilala ako. Chen Jinman, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ito kalokohan. Sa nakasulat na papel, nakasulat na inalagaan kita ng ganito katagal, sa maliit na tindahan sa elementarya. Sa puting papel, nakasulat na inalagaan kita ng ganito katagal. Ngayon, itinatakwil mo na ako. Tito, hindi mo ba palagi sinasabi na kumain ako ng pagkain sa inyo ng ganito katagal? Kaya nga ngayon, hindi na ako kakain pa. Sulat na lang ni Papa, sige. Natakot ka pa bang yumaman siya? Aman, talagang matapang kang magsalita. Anong panggagalingan mo ng yaman? Doon sa amoy na putik. Tama. Kunin mo ang maduming lawa na yon. Hahaha, sige. Naghihintay ako. Naghihintay ako na makuha mo ang ginto mula sa maduming lawa na yon. Sekretaryo, pakisulat. Aman, nakapag-isip ka na ba? Huwag kang magsisisi sa hinaharap. Nakapag-desisyon ka na, huwag kang magsisi. Ayos na, simula ngayon ikaw na ang may-ari ng lawa. Si Chen Tangsu ay yumaman. Huwag kalimutan ang mga mahihirap na kamag-anak natin. Huwag mag-alala, hindi ko kayo makakalimutan. Hahaha, Chen Jinman. Chen Jinman. Aman, talagang pupunta ka sa lawa na yon. Iyon ay isang mabahong lawa. Walang bahay, walang pera, at may utang. Alam ko rin si Jian Gok Xiao Liao. Bakit ka pumirma si Jian Gok Xiao Zhu? Xiao Qian. Sa buong buhay ko, dapat ay may sarili akong lugar. Sino ang nag-aalaga kung may lugar ka o wala? Natatakot akong mamatay ka sa lamig, Jiangwo. Bukas, walang mag-aalaga sa katawan mo, Jian. Sa nakaraang buhay, talagang inasikaso niya ang katawan ko. Hindi na, sinasabi kong hindi na mangyayari ito. Ano? Jiangwo, bata. Jiangwo, may lumabang lambat sa bahay niyo. Jiangwo, asawa ni Jin. Meron naman talaga. Meron talaga, Jianggu Elementary. Bakit mo tinatanong yan? Pahiram ng dalawa. Talagang gusto mong manghuli sa amoy na putik na ilog. Hindi dalawa. Siguro 3 na lang. Chen Jinman, sobrang hirap mo na, mas malinis pa ang mukha mo kaysa sa bulsa mo. Pinili pa niya pa nga. 3 lang ang sapat. Bakit biglang iba na ang mga mata ni Aman? Noong nakaraan, laging parang may utang si Chen Jinman sa iba. Naghihintay. Huwag mo na ang pera. Sinasabi mo pa rin sa akin na nagkukunwari ka. Hindi nagkukunwari. Ibigay mo sa akin ang lambat, sapat na yon. Hindi ko kailangan ng pera. Ang tigas ng buto mo, kaya mo. Kaya mo itong gawing pagkain. Kaya mo itong gawing pagkain sa pagtatayo ng bansa. Anong kinakain mo sa gabi? Anong kinakain mo sa gabi? Nasa bagong panahon ka na, sa baka, sa yuta. Kasunduan sa pagputol ng ugnayan. Sapat na ito. Bukas. May pagkain bukas. Chen Jinman, talagang ikaw. Lanan. Man, kaya mo talaga tong lasa, ha? Kaya mo talaga tong lasa, ha, Jiangwo, maliit na tindahan. Kaya mo talaga tong lasa, ha? Kailangan mong tiisin kahit na hindi mo na kaya. Hoy, huwag kang bumaba. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang ilalim ng lawa. Paano kung mahulog ka? Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ano ang alam mo? Wala akong naintindihan sa mga sinabi mo ngayong araw. Isa man lang, hindi ko naintindihan. Ano ang nangyari sa nakaraang buhay? Ano ang hindi mo na nagagawa? Chen Jinman, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Nakatulog ako at nagkaroon ng mahabang panaginip. Ano ang napanaginipan mo? Napanaginipan kong hindi kita sinunod. Napanaginipan kong namuhay ako para sa iba. Napanaginipan kong sa huli, ikaw lang ang naghanap sa akin. Huwag mong basta-basta sabihin ang mga walang kwentang bagay. Hindi ako ganoon kabait. Kung talagang gutom ka na hanggang mamatay, siguro magpapasunog lang ako ng papel para sa'yo. Sapat na yon. Sino ang nagsabi niyan sa'yo? Maghinay-hinay ka. Yung damo sa kanan kumikilos.
Konstruksyon ng bansa, kagawaran ng bansa, may gumagalaw sa kanan. Chen Man, narinig mo ba? Huwag nang lumalim pa. Sama ng amoy. Pero hindi ito ang amoy ng itim at maasim na patay na lawa. Mas masama, mas purong amoy. Anong nangyari? Talagang may hipon sa lawa na ito. Talagang may hipon sa pond na ito, tindahan ni Jiang Wo. Talagang may hipon sa pond na ito, tindahan ni Jiang Wo, tindahan ng mga maliliit na bagay ni Gaming. Talagang may hipon sa pond na ito, tindahan ni Jiang Wo. Tindahan ni Jiang Wo, maliit na tindahan. Kilalang kilala na tayo sa loob ng maraming taon. Bihira siyang makitang umiti ng ganito. Song Xiaoqian. Ito ay hindi isang mabahong pond. Ano yon? Ito ay isang batis na lawa. Ito rin ang aking unang pagkain. Chen Jinman, talagang gusto mong mag-alaga ng mga hipon. Umaasa ako sa lawa na ito. Umaasa ako dito. Hindi ka ba natatakot na mawalan? Hindi ako natatakot. Bakit? Dahil ayaw nila. Kukunin ko. Kukunin. Yung hindi nila pinapansin. Kukunin. Aalagaan ko. Sinasabi nilang ako'y pabigat. Kaya ipapakita ko sa kanila ang isang taong itinaboy. Kaya mo bang bumangon mula sa putik? Ilagay mo ang kulungan sa kaliwa. Maraming damo sa kaliwa. Noong bata pa ako, kasama ang tatay ko sa paghuhukay. Lahat ng mga alimango ay gustong pumasok doon. Ching! Huwag nang magsalita pa. Hindi mo ba gustong bumangon mula sa putik? Unahin nating ilagay ang 3 pambakod na ito ng maayos. CJ, walang nakakaalam. Ngayong gabi, ang pinakawalang kwentang amoy na pond sa Kinghewan Village. Tahimik na lumitaw ang unang mga bula ng buhay na tubig. Chen Jinman, sana buhay ka pa rin. Kung sakaling mapasok ka talaga sa balon, hindi ako alis para hilahin ka. Sa pinakamataas, tatawagan lang kita ng 2 beses. Hindi ka nakatulog buong magdamag. Nakakatulog na. Gintong maliit na tindahan, jerong nagawa sa bahay, 9 na piraso ng pagkain. Saan ka natulog? Gintong maliit na tindahan, jerong nagawa sa bahay, 9 na piraso ng pagkain. Yung damuhan dyan. Anong tawag mo dyan na pagtulog? Yan ang tawag mong pagpapakain ng lamok sa maliit na tindahan. Okay naman, hindi kasing dami ng iniisip ko ang lamok. Medyo kontento ka pa. Huwag mag-alala, anong problema? Maghintay pa tayo ng kaunti. Hinihintay pa rin kita, hindi ba sinabi mong paggising mo sa umaga ay magpapalabas ka ng dragon? Ngayon, malamig pa ang tubig. Hindi pa tuluyang nakapasok ang hipon. Kailan mo naman ito naintindihan? Sa panaginip ko natutunan. Kung pangarap lang ang gamit mo para lokohin ako, ilalagay kita sa ilog ng Rui. Magising ka na. Ayaw mo bang gawin yon? Sino ang ayaw? Natatakot lang ako na mas lalong masira ang asukal. Oy, hindi ba't si Chen Tangzhu ito? Oy, nandito rin si Xiaoqian. Ang aga mo namang pumunta sa maduming lawa. Takot ka bang mamatay ng gutom si Eman o malunod si Xiaoman? Chen Yaozu, parang kumain ka ng dumi sa umaga. Bilang isang babae, ang pangit ng sinasabi mo. Mas mabuti na yan kaysa sa pangit mong pagkatao. Hahaha, Xiaoqian. Huwag maingay, huwag maingay. Nagtatawa lang si Yaozu. Sinasabi mong nagbibiro siya kapag nang-aapi. Nang nagmura ako sa kanya, lumabas ka para makiusap. Ang galing mo namang pumili ng mahihina. Sige, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Aman, narinig ko na naglagay ka ng 3 lambat kagabi. Kumusta, may nahuli ka bang gintong ingot? Sobrang bilis mo, talaga namang matapang sumagot. Aalis ka na ba? Para mapakita natin sa lahat. Tignan niyo kung kaya mong makahuli sa basurang ito. Kung makakakuha ka man ng kahit isang plato. Aman, huwag na siyang pansinin. Sige na. Halos pareho na rin naman Talaga bang gusto mong magsimula ngayon sa maliit na tindahan? Iyanan, paano kung hindi gaano karami? Kung hindi gaano karami, ayos lang. Kung ganon, nahulog ka sa kanyang bitag. Naghihintay siyang pagtawanan ka. Walang anuman, hayaan mo siyang maghintay. Sige, Iman. Sinasabi ko ito, kung makakakuha ka ng 5 kilo ng hipon sa lambat na ito. Kinain ko ang putik sa tabi ng pond na ito. Ito ang sinabi mo, si Chen Yuan Xiaofiu. Ako. Parang halimbawa lang. Ganyan talaga ang mga tao sa pamilya ni Chen. Yung dumi na nailabas, kayang ibalik. Hahaha, bilisan mo at umalis ka na. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Aba, talagang may hipon. Nga, mukhang marami-rami. Ay naku, itong mga maliit na lobsters ay medyo mabangis. Mabangis pero okay lang.
Siyempre, ibig sabihin nito ay masigla ang mga hipon natin. Mas matigas ang laman. Ilang pirasong maliit na hipon lang naman. Sino ang magtatangkang kumain ng mga bagay na lumalaki sa maduming lawa? Chen Jinman, naglagay ka ng hipon sa lawa kagabi. Saan ako kukuha ng hipon para ilagay doon? Ilan ba yan? Yenen, 2 lambat, mga 10 kilo siguro. 10 kilo, anong masama doon? Masyadong marumi kahit pangpakain sa manok. Lalo na yung mga bagay na galing sa lawa mo. Sino ang may lakas ng loob na kumuha sa bayan? Aman, talagang mabebenta ba ang mga hipon na ito? Tingnan mo ang tiyan ng hipon na ito. Puting-puti, tingnan mo ang buntot. Medyo makapal ang kanyang shell. Matigas ang shell. Tiyan puti, buntot makapal, shell matigas. May lakas pa ang mga pangpang. Ipinaliwanag na ang hipon na ito ay hindi marumi. Ang masangsang na amoy ng lawa ay galing sa nabubulok na putik at damo. Ngunit may daloy ng tubig sa ilalim ng lawa. Kaya't malinis ang paglaki ng mga hipon. Yun kung sinasabi mong malinis, malinis na. Akala mo ikaw ay mula sa istasyon ng mga produktong dagat. Hindi ako, kaya bakit ka nagmamalaki? Kaya't hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Dalhin ko sa bayan at sabihin sa nagbabayad. Sige, tingnan natin kung sino ang bobo na pwedeng bumili sa'yo. Amoy palaka. Tindahan, Eman. Eman, ikaw. Talagang pupunta ka sa bayan. Pero wala naman kaming sasakyan. Kaya, humiram na lang tayo sa sino man. Kainan ng bayan, manghiram ka na lang ng sasakyan. Huwag kang tumingin sa akin. Kainan ng bayan. Parang kay tatay, mahal na mahal niya ito. Noong nakaraan, tinulak ko lang ito, pinagsabihan niya ako ng masama. Sige, manghihiram ako kay Kyung Song. Huwag kang pumunta, bakit? Mas hindi siya natutuwa sa'yo kaysa sa mga may utang. Tama yan. Kung alam ng tatay ni Xiaoqian na pumunta siya sa maduming lawa kasama mo, walang makakakita sa'yo bilang pipi. Siguro hahabulin ka niya gamit ang pangangkat, hahaha. Kaya dalhin mo na lang. Dalhin mo ang mga hipon na to sa bayan. Yinan, mahigit 15 milya yon. Noon, ako na ang nagdadala ng semento sa pier. Hindi ba't hindi pareho? Ikaw lang ang naghiwalay. Dagdag pa, isang gabi kang walang tulog. Wala ka ring maayos na kinakain. Baka pwede mong ipahiram sa akin ang tricycle. Talaga namang magaling kang makisabay. Kanina, nag-aalala ka para sa akin, pero wala akong. Chen Jinman, nagbago ka na ngayon. Noon, hindi ako makagawa ng kahit anong bagay. Ngayon, mukhang may mga salita na kayang ipagsalita sa akin. Kailangan talagang magbago ang tao. Hintayin mo akong magnakaw. Hindi ako manghihiram. Uy, Xiaoqian. Dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Kung malaman ng tatay mo tungkol sa kanyang tricycle. Nahuli mo ang mga mababahong hipon na ito. Baka hindi na maibenta mamaya. Mas mabuti na yan kaysa sa wala kang silbi. Chen Jinman. Huwag kang mag-isip na dahil nakahuli ka ng ilang hipon ay makakaangat ka na. Natakot ka na, natatakot ako sa'yo. Isang mabahong lawa at punong-puno ng utang. Hindi mo nga alam kung saan ka matutulog ngayong gabi. Bakit ka matatakot sa akin? Kaya anong ginagawa mo hanggang ngayon? Anong ginagawa ni Yao Zhu? Naiwan na yung piraso ng kasunduan kahapon. Anong ibig mong sabihin? Wala, ang takot ko lang, baka balang araw gusto mong makita, hindi ko na maipakita. Huwag kang magyabang. Walang bumibili ng maliit mong hipon sa bayan. Sa huli, kailangan mo pang bumalik at humingi sa tatay ko. Hindi na kailangan. Sapat na sa akin ang isang beses na humingi. Alam ba ni Tio Song? Bakit ang dami mong tanong? Ninakaw. Pinahiram. Pinahiram ang King Nian Putiya sa tanghali. Sang-ayon si Tio Song. Nakatulog siya. Hindi ba't nakawan pa rin yon? Huwag masyadong mag-aksaya ng salita. Ibenta mo ang pera at bumili ka ng magandang alak para sa tatay ko. Kung hindi, kapag nagising siya, talagang ipapadampot ako sa pintuan. Paano kung talagang hindi maibenta? Kung hindi maibenta, ibabalik ko na lang at kakainin ko. 10 kilo ng mga hipon, ikaw na lang ang kumain. Sasamahan kita. Sino ang gustong kumain kasama mo? Chen Jinman, dahan-dahan ka lang. Umupo ka ng maayos. Bansa. Anong maayos na upuan? Parang mahuhulog na ako. Bakit hindi ka bumaba at maglakad-lakad? Ayoko. Bakit? Natatakot ako na baka umalis ka sa kalagitnaan. Saan naman ako pupunta? Sino ang nakakaalam, Xiao Fu? Sino ang nakakaalam, Jen Go? Ngayon lang, naglakas loob ka pang putulin ang ugnayan. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo bukas? Bukas, lilinisin ang lawa. Sa makalawa, bibili ng apob. Sa 3 araw, ayusin ang bakod. Naisip mo na ang mga ito. Yung mga batang hipon. Huwag munang bumili.
Hindi ba't ang ibang tao ay bumibili muna ng mga itlog ng hipon? Hindi maayos ang lawa. Kahit ilagay mo ang mga itlog ng hipon, mamamatay din. Mukhang may katotohanan ang sinasabi mo, tindahan. Talaga namang ganito ang sitwasyon, tindahan. Chen Jinman, yanan. Nagtuturo ka ba ng lihim sa akin, tindahan ni Jiangho? Nagtuturo ka ba ng lihim sa akin? Bakit ka magpapasikat? Yung technician na si Liu sa Fishery Station. Wala ngang kahit anong tao. Sino ang pagbebentahan natin ng mga maliliit na hipon? Doon muna tayo sa kainan ni Lao Zhou. Sikat ang may-ari niyan sa pagbebenta ng mura. Kung marunong siyang magbaba ng presyo, ibig sabihin alam niya ang binibenta. Binibiro mo ba siya o sarili mo? Hindi pa oras kumain. Hindi kakain. Nagbebenta ng hipon. Anong hipon? Lobster. Saan galing ang hipon na ito? King Huan. Hindi ba ang King Huan ay nagtatanim ng palay? Kailan ka nag-alaga ng hipon? Galing sa ligaw na damuhan. Ligaw na damuhan ah. Hindi pwede yun. Masyadong malansa ang bahaw ng alimango sa ligaw na damuhan. Mapapagalitan ka ng mga customer kapag kumain sila niyan. Hindi mo pa nga nasuri ng maayos, nasa maliit na tindahan ka pa lang. Bakit hindi pwede, tindahan ni Jiangho? Bata, nagtrabaho ako sa restoran ng mahigit 10 taon. Anong hipon ang hindi ko pa nakita? Jiangho, ang hipon mo ay nasa 6 yuan lang kada kilo. Ang hipon mo ay nasa 6 yuan lang kada kilo, tindahan ni Jiangho. Bakit hindi ka nalang magnakaw ng 6 yuan, tindahan? Bakit hindi ka nalang magnakaw ng 6 yuan? Kung ayaw niyo sa mura, umalis kayo. Maraming mga restoran sa bayan natin. Tanungin niyo sila kung sino ang may lakas ng loob na tumanggap ng mga hipon mula sa mga ligaw na lawa. Boss, may malinis na palanggana ka ba, para saan? Ihuhugas ko para sayo. Ano, pagkatapos mong hugasan, magiging ginto na ba ito? Hindi ito magiging ginto. Pero makakapagpabawas ito sa mga walang kwentang sinasabi mo. Bata, bakit ganyan ka makipag-usap sa boss? Medyo matigas ka makipag-usap ah. Boss, kung hindi mo alam ang tungkol sa hipon, aalis na ako. Kung alam mo, bigyan mo ako ng isang palanggana ng malinis na tubig. CJ, tingnan ko kung ano ang kaya mong linisin. Tingnan mo ang tiyan. Tingnan mo ang maliit na tindahan. Tingnan mo ang panga. Tingnan mo ang panga. Malinis ang panga, hindi itim. Makapalang buntot, nangangahulugang matigas ang laman. Ito ay hindi mga hipon mula sa patay na tubig ng putik. Kahit na mabaho ang ibabaw ng lawa. Hindi ibig sabihin na patay ang tubig sa ilalim. Chen Jinman, bakit mo pa tinitingnan ang panga? Natutunan ko sa panaginip, maliit na hipon. Maliit na hipon. Mukhang kumpleto ang panaginip mo. Talagang maganda ang hipon na ito. Hindi ganyan ang pakikipag-usap sa negosyo, bata. Hindi ko ibebenta sa 6 na piso. Sabi ko, 6 na piso ay kanina pa. Ngayon, bibigyan kita ng 8 piso. 8 piso, nahiya ka naman. Galing kami sa nayon gamit ang tricycle. Sobrang lubak ng daan, halos maputol na ang likod ko. Gusto mo pang kumuha ng dagdag na 2 piso, ha? Tindahan. Bata, sabihin mo na. 12, masyado nang mataas. Tara na tayo. Bakit ka biglang aalis? Boss, alam mo ang mga produkto. Pero gusto mong makakuha ng bargain. Itong hipon, 12 ang bili mo. Gagawin mong mas spicy na hipon sa gabi. Ibebenta mo ng 28. Hindi ka mawawalan. Alam mo pa kung magkano ang ibinebenta ko. May nakasabit na menu ng gabi sa harap ng karinderya ni Lao Zhou. Ang dilaw na hito nyo ay 30 bawat plato. Ang balinghoy ay 18 bawat plato. Ang maliit na alimango ay hindi bababa sa 28 kapag inilalabas na sa mesa. Ayos ah, bata. Parang hindi ka taga-probinsya na nagbebenta ng hipon. Ako nga, taga-probinsya na nagbebenta ng hipon. Pero hindi ako tanga. Tindahan. Talagang nagbago siya. 1 yuan, 12, 1 yuan, 5. 12, 11. Hindi na pwedeng tumaas pa, 12. Aman, 11 rin naman, hindi pa rin kulang. Sige, 12. Pero kailangan mong siguraduhin na kapag may ganitong produkto, ipapadala mo muna sa akin. Pwede nang ipadala muna. Maliit na tindahan ng bansa, ang presyo ay ayon sa merkado, masarap ang lasa. Maliit na tindahan ng Jiangho. Talaga namang hindi ka natatalo kahit kaunti. Matapos kumain, hindi na ako kakain. Ano bang ginawa mo? Wala akong ginawa. Akala mo ba bulag ako? Huwag mong hawakan ang kamay ni Little Six. Bago pa lang siyang pumasok sa bahay. Nahiya ka na agad sa akin. Matalas ang mata ng batang babae, ha? Ang tindahan namin ay nagbebenta ng asin at suka. Kahit kaunti lang, may naghahanap na agad. Kahit anong galaw ko, alam ko na. 21 kilo, kalahating kilo, walang pinalitan. Bilangin mo ng 99.
228. Anong ginagawa mo? Huwag hawakan ang pera ng tricycle. Huwag hawakan ang pera ng tricycle, tindahan ni Jiangwo. Jinman, pinapahiya mo ba ako? Hindi ito pareho ng pareho. Kung gusto mong magbilang, makipag-ayos ka kay Chenjia. Huwag mo akong isama sa usapan. Sige, palitan natin ang usapan. Ito ay pambayad sa alak. Para humingi ng tawad kay Tio Song. Ayos na yan. Bata, ito ang asawa mo. Sino ang asawa niya? Kung hindi, edi hindi. Bakit ka nagmamadali, wala namang dahilan para magmadali. Bata. Mayroon pa bukas. Meron, pero hindi marami. Gaano karami, kukunin ko lahat. Hindi sigurado kung may sariwang hipon bukas. Kung walang sariwang hipon, ano ang ibebenta mo? Iba. Si Aokian, pwede bang mag-set up ng kawali sa tindahan nyo? Giant Go. Para saan ang kawali? Para magluto ng maliit na hipon. Gusto mong magbenta ng lutong hipon? Boss, ngayon isa lang ang aking lawa. Hindi ko kayang magdagdag ng utang. CJ, medyo interesting. Pero paalala ko lang sa'yo. Hindi ganoon kadaling ibenta ang lutong hipon. Hindi masarap ang lasa. Mas matindi pa ang mura ng mga customer kaysa sa panghila ng hipon. Alam kong talagang marunong kang gumawa. Jianggo, maliit na tindahan. Jianggo, marunong ka bang magluto? Marunong ka bang magluto, Jianggo? Kaya ko naman, sige na. Gintong maliit na tindahan. Kaya ko naman, sige na. Anong ibig sabihin yan? Ako ang magluluto, ikaw ang magpapainit ng apoy. Chen Jinman, ayos lang sa akin ang mga plano mo ngayon. Kailangan ko munang bumalik at tanungin ang tatay ko. Anong tanungin, tatay? Karne, bakal, apoy na baka? Batang babae, kung totoong makikipagsapalaran ka kasama niya. Tandaan mong gawing sapat ang amoy, karne at noodles, apoy ng baka. Gabi ng noodles, tandaan mong gawing sapat ang amoy, lasa ng karne 15%, apoy ng baka. Hindi shrimp ang binibenta natin dito sa night market, kundi ang lasa. Boss, kanina gusto mong singilin kami ng 6 na yuan para sa shrimp sa Little Husband Restaurant. Ngayon, tinuturuan mo kaming magnegosyo. Hahaha, talagang matalino ang dila mo, babae. Iyan wala tayong magagawa. Masyado siyang tapat. Hindi ako ganun kagaling. Matagal na akong naloko ng mga tao. Anong ginagawa ni Xiaoqian? Hindi na ako magiging dating Chen Jinman. Hindi na ako papayag na maloko ulit. Mabuti naman. Mainit ang pera, anong tinitignan mo? Jian Go Xiao. Naisip ko lang, Jian Go. Chen Jinman, talagang makakabawi ka sa pond mo. Gaano karami? Tingnan natin kung kaya natin. Sabi mo kanina na seryoso ka sa pagbebenta ng lutong hipon. Seryoso na saan ang pampalasa? Tindahan ng mga produkto ng bansa, bibili ng kawali, nang hihiram ng pwesto. Bibili ng kawali, nang hihiram ng pwesto. Madali lang ang sinasabi mo. Dapat talagang isa-isa ang gawin. Chen Jinman, yanan. Hindi ka ganyan dati. Ano ako dati? Dati, lahat ng bagay ay nilulunok mo. Gagawin mo ang sinasabi sa'yo. Hindi ka nagsasalita ng may ingay kapag si Chen Yaozu ay nananakot sa'yo. Hindi ka rin tumutol ng binubusog ka ng pagmamahal ni Tio. Kahit na sinisigawan kita, nakangiti ka pa rin sa akin. Parang isang taong walang damdamin. Sinasabi ko lang na hindi maganda ang maging parang ganyan. Pero mas maganda pa rin ang ganito. Kahit na nakakainis minsan. Iyan bahala kang sanay ng unti-unti. Sino ba ang kailangang sanayin ka? Tindahan sa maliit na bayan. Hindi mo ba sinasabi na gusto mong magliyab ng apoy kasama ko? Kailan ko ba sinabi na? Sabi ko lang na babalik muna ako at tatanungin ang tatay ko. Sasang-ayon ba si Uncle Song? Malamang hindi. Bakit ka pa nagtatanong? Chen Jinman, talagang kailangan mong matamaan ngayon. Oh, nakabalik ka na. Bakit parang wala na, hindi ba ito nabenta at nahulog sa kanal? Hahaha. Chen Yaozu, ano nang sinabi mo kaninang umaga? Ano nang sinabi ko? Sinabi mo na kung mabebenta ang hipon ni Aman. Isulat mo ang pangalan mo ng pabaliktad. Narinig ko na. Sabi ni Yaozu. Isulat mo ang pangalan mo ng pabaliktad. Naibenta na. 18 kilo at 6 ons. 12 1 kilo, lahat ng restoran ni Lao Zhu ay nabili na. 12 1 kilo, pwedeng ibenta ang hipon sa putik na pond na 12. Magka 18 kilo, hindi pa lampas 200 yon. Ito palang 3 kulungan na. Tingnan mo, huwag mo nang subukan hawakan. Sino ang nakakaalam kung umutang ka lang pabalik? Mag-ingat ka, tingnan mong mabuti. Lola Zhu, Restaurant, 19 kilo na maliit na lobster, 228. Gusto mo bang basahin ko para sa'yo? Tunay na hindi tumatanggap si Lola Zhu ng palpak na produkto. Mukhang talagang may bagay sa pondong iyon. Kung isusulat na baliktad ang pangalan, ayos na sana. Bakit mo sinabing kakain ka ng putik kaninang umaga? Sa tindahan ng gukong, pwede mo nang huwag kilalanin. Chen Jinman, huwag ka namang sobra. Sobra. Binanggit ko lang ulit ang sinabi mo para paalalahanan ka.
Sobrang magalang na siya. Kung ako, ngayon pa lang ay maghahain na ako sa iyo ng isang mangkok ng asukal na peste. Hahaha, bakit di ka pa nagsasalita ng kaunti? Ano bang sasabihin, kanina lang ay napakapula na ng mukha niya. Bakit di mo siya pasabugin habang mainit pa? Django, bakit di mo siya pasabugin habang mainit pa? Walang dahilan, bakit? Ang unang lobster ay sapat na para patahimikin siya. Ang mga susunod na hipon ang sapat para pagsisihan nila. Chen Jinman, yanan. Ngayon, ang sama mo na talaga, nakakatuwa. Anong iniisip mo bukas? Benta sa elementarya. Gagawa ng negosyo sa elementarya, anong gagawin bukas? Mayroon pang malinis na pond. Magbubukas pa ng mas maraming kulungan, mayroon pa. Bumili ng kawali. Tindahan sa maliit na paaralan sa bansa. Talagang iniisip mo pa rin ang paboritong sto ng hipon. Benta ang hilaw na hipon ng 12. Ang luto na hipon ay pwedeng ibenta ng 28 hanggang 30 kada kilo. Hindi ba't double yon? Higit pa dyan, kailangan pa ng pera para sa pampalasa. Kailangan din ng pera para sa kahoy. Kailangan din ng pera para sa pwesto. Kaya hindi pwedeng basta-basta gastusin ang pera ngayon. Maliit. Sabi ko na sayo. Para sa alak ni Uncle Song yan. Bibili tayo ng alak mamaya. Unahin ang mga pampalasa. Huwag ka nang makipag-usap sa akin, si Aokian. Kung talaga namang mapapalaki mo itong pondong ito, kayo na ang may-ari ng tindahan, kasali na ako sa shares. Gaano karaming shares ang gusto mo? Anong shares ba ang pinag-uusapan? Kayo na ang may-ari ng tindahan, anong shares ba ang pinag-uusapan? Hiram ka ng lambat. Kung hihiram ka ng tricycle para magbenta ng hipon, kasali na yan sa shares. Kaya't kalahati ang kukunin ko. CJ. Nagbibiro lang ako. Seryoso ako. Chen Jinman, bobo ka ba? Noon bobo, ngayon hindi na. Tandaan ko ang tulong na ibinigay mo sa akin. Kakaumpisa lang natin sa negosyo. Kailangan pa kita, Django. Ang mga lambat ay utang. 3 gulong ang renta. Ikaw ang magtatrabaho, bilangin ang oras. Django, maliit na tindahan, ikaw ang magtatrabaho, bilangin ang oras. Django, maliit na ganda kapag talagang naging negosyo na. Kapag talagang naging negosyo na, Django, maliit na tindahan. Pag-usapan natin ang Hasyan, Django, maliit na tindahan. Bakit mo ako binibilang ng ganito? Natatakot ka bang malugi ako? Lanan. Sobrang nakasisilaw ng araw. Sige, sabihin ko na rin agad. Kung sakaling magsawa ka sa gitna ng laban. Ako ang unang husga sa'yo. Hindi kung babalik ka pa rin sa pamilya Chen at magpapakahirap. Gagamitin ko ang tungkod para sampalin ka. Gagamitin ko ang tungkod para sampalin ka, kahit na hanggang sa elementarya pa lang. Hindi ako magdadalang angkla para saktan ka. Kung kikita ka na, nakakalimot sa pinagmulan, tinitingnan ang iba ng may pang-insulto. Sasawayin din kita. Sige, sasabihin mo, sige. Sige, sabihin mo, makikinig ako. Chen Jinman, yanan. Jiangwo, palakihin mo sila, ipakita mo sa kanila, buong daan, puno ng tubig bawat kilo. Jiangwo, palakihin mo sila, ipakita mo sa kanila. Palakihin mo ito para makita nila, kawan ng pagsasaka. Ayaw kanila. Sila ang bulad. Sige, palalakihin ko ito. At palalakihin ko rin ang sarili ko. Bakit ka pa nakatayo dyan? Magtrabaho ka na. Buo. Hindi ba sinabing malinis na lawa? Malinis. Saan tayo magsisimula? Magsimula tayo sa batis sa lawa. Batis. Basta't mapangalagaan ang batis na ito. Hindi mamamatay ang lawa natin. Sige, ikaw na ang mamuno. Ako na ang bahala sa'yo, tumayo ka lang. Bakit ka makakatakas, samantalang ako hindi? Dahil malalim ang putik dito. Mahaba ang mga binti ko. Chen Jinman, pangalawa mo na namang pagkukulang ngayon. Sa kaliwa ka tumingin, hindi doon. Dito sa bandang ito. Mag-ingat ka ng mabuti. Chen Jinman, naririnig mo ba? Bigla kong naisip na kahit ang bahang ito, na amoy asin ay hindi na ganoon kasama. Huwag ka lang tumawa ng tumawa. Dumikit ka ng maayos. Kung sakaling lumubog ka, hindi na ako gagalaw para hilahin ka. Anong gagawin ni Yao Zuje? Parang totoong may hipon na lalabas sa bahang ito. Ano naman kung may hipon? Kaya ba niyang bantayan ang ganitong kalaking lawa mag-isa? Ang ibig mo bang sabihin? Bumalik tayo mamaya. Gusto kong makita. Ano bang kayamanan ang nakatago sa mabahong lawa na ito? Kung pagod ka na, umuwi ka na at magpahinga. Sino ang pagod? Kanina nga halos mahulog ka sa pangangat. Naisip ko lang. Ano ang iniisip mo? Saan ka kumuha ng ganitong lakas ng loob? Kakatapos lang ng paghihiwalay kanina. Ngayon gabi, nandyan ka pa sa maduming lawa, hindi ka natatakot. Hindi natatakot. Ang dali mong makipag-usap ngayon. May silbi ba ang matakot? Kahit na walang silbi, kailangan matakot pa rin. Hindi naman tayo kahoy. Bakit ka matatakot? Matatakot ka na wala kang mapuntahan. Matatakot ka na kung magkasakit ka, walang mag-aalaga. Matatakot ka na sa hirap at sakripisyo sa buong buhay. Sa huli, makakalimutan mo pa nga kung sino ka. Ngayon, ano na?
Ngayon, natatakot akong masira ng ibang tao ang ating lawa. Talaga bang iniisip mo na kayang magbigay ng kita ang lawa na ito? Kaya lang ito umaasa sa bukal ng tubig na ito. Umaasa ito sa bukal ng tubig. Kailangan din ng mga patakaran. May mga patakaran sa pagpapalaki ng hipon. Siyempre, mayroon. Dapat buhay ang tubig. Kailangan ding mapanatili ang damo. Hindi dapat masira ang ilalim ng lawa. Tungkol sa mga hipon na ito, huwag mong isipin na matigas ang kanilang shell at pincers. Sa totoo lang, napakasensitibo nila. Kapag medyo mabaho ang tubig, sila ang unang tumakas. Kung medyo tamad ang tao, ibabalik ko sa iyo ang kulay ng lawa na ito. Chen Jinman. Kapag sinabi mo yan, parang talagang guro ka. Mag-aral ka ba? Mag-aral ako. Kung sakaling kumita talaga ang lawa na ito, hindi naman pwedeng nandyan lang ako at nagmumura. Gusto mo bang sumali? Anong pakikiisa? Tao ng puno. Naisip mo na rin ang pangalan, Ginkgo Small Shop. Kailan mo naisip yon, Ginkgo Small? Ginkgo Small Shop. Ngayon, nagbenta tayo ng hipon sa Ginkgo Small Shop. Medyo madumi lang. Pero nakikinig naman din. Sige, ganito na lang. Ano nang pakialam kung sumali ka? Hindi pa ako pumapayag. Sabi mo kanina, mag-aral ka ba at sumali ay pareho lang. Halos pareho lang, Chen Jinman. Talagang ayaw mong magkaproblema kahit kaunti. Ayaw mong mapalampas kahit kaunting benepisyo. Tigilan mo na. Saan mo nakuha ang sinasabi mo? Sa panaginip din, ha? Kung pangarap lang, talagang sasaluhin kita. Lene. Maliit na tindahan ng bigas. May mga bagay na hindi bagay, pero parang tao. At hindi lang isa. Chen Yaozu. Lumabas ka na. Mukhang maganda ang pagtatago mo. Chen Yaozu, kung hindi ka lalabas. Sasabihin ko sa buong nayon na tingnan ka. Nakahiga sa tabi ng maduming lawa ng pinsan mo sa gitna ng gabi. Naghahanap ka ba ng hipon o lupa? Ay naku, hehe. Nandyan din si Xiao Qian. Huwag makipag-ugnayan ng masyadong malapit. Anong ginagawa niyo dito sa gitna ng gabi? Dumaan lang. Nasa kanluran ng baryo ang bahay niyo. Ito naman ay sa silangan ng baryo. Sa gitna ng gabi, umiikot sa kalahati ng baryo, sabi niyo lang dumaan kayo. Hindi ako makatulog, lumalabas lang para maglakad-lakad, ayos lang ba? Naglalakad hanggang sa tabi ng damo ng iba. Nandyan ka pa rin sa mga damo. Chen Yaozu, ang paraan ng paglalakad mo ay talagang nakakahiya. Xiao Qian. Ang dila mo. May karapatan ka bang makialam sa usapan namin? Song Xiao Qian, huwag mong isipin na hindi kita kayang kausapin ng masinsinan. Sige, makipagtalo ka. Kung makikipagtalo ka, handa akong tawagin ang tatay ko. Kung malaman ng tatay ko na may kasama kang tao sa gitna ng gabi sa tindahan ng paaralan, na humahawak sa akin at kay Eman, sino sa tingin mo ang tatamaan ng panghampas niya? Chen Jinman, huwag kang magtago sa likod ng babae. Nagtatago ba ako? Itong lawa ay bagong ibinigay sa'yo. Pero hindi sinabi na hindi pwedeng tingnan. Pwede namang tingnan. Hindi pwede magtago sa damo. Hindi pwede magtago sa damo sa maliit na tindahan. Anong kinatatakutan mo? Bakit ako matakot? Sa araw, 3 kulungan nagbebenta ng higit 200. Sa gabi, nakaupo ka lang dito sa pond na ito, hindi umaalis. Siguradong may nakatago dito sa pond. Siyempre meron, ano pa? Mayroon akong mga bagay. Chen Jinman, huwag mo akong gawing palaisipan. Ang pondong ito ay dati sa pamilya Chen. Ngayon, sa akin na ito. Isang araw pa lang, akala mo talaga ay may-ari ka na ng pondong ito. Tumingin ka ng mabuti. 1,023 taon, 20 buwan, 233 araw, 2,001 buwan. Pumutol ang ugnayan ng pamilya Chen kay Chen Jinman. Ang pamilya Chen ay naghiwalay kay Chen Jinman at naghiwalay ng tahanan sa dulo ng nayon. Ang isang lawa sa dulo ng nayon ay napunta kay Chen Jinman. Ang iyong ama ay naglagay ng kanyang daliri. Ikaw rin ay naglagay. Talagang masaya ang paglagay mo. Noong panahong iyon, ikaw ay ngumiti pa. Sinabi mong kahit na mamatay siya sa amoy, huwag na siyang bumalik para umiyak. Nag-joke lang ako noon. Hindi ako nagbibiro, Duan Gi Chen Jinman. Duan Gi Chen Jinman. Aman, tayo ba talaga ay mga pinsan? Maraming tao sa araw. Mahalaga ang sinabi ng tatay ko. Pero kung sakaling makakita ka ng magandang bagay dito sa damuhan, hindi pwedeng ikaw lang ang kakain ng mag-isa, di ba? Tingnan mo, tingnan mo. Sa araw, nag-ingay tungkol sa pagputol ng ugnayan. Sa gabi, mga pinsan at kapatid. Chen Yaozu. Ang bilis mong magbago ng isip, parang mas mabilis pa sa pancake. Wala kang kinalaman dito. Maliit na talian ng tubig. May kaugnayan si Feizu dito. Jian Guo, itong lambat ay hiniram ko, Liang ang gumawa. Jian Guo, binili ni Zong ang ginawa. Itong lambat ay hiniram ko.
Zongling, ang tricycle ay hiniram ko rin, Jengo. Ang mga hipon ay ibinenta ko kasama si Iman. Ngayon, binabantayan ko rin itong lawa. Ienoy, kalokohan yan. Ikaw, isang babae, walang pangalan at katayuan, anong pakialam mo sa bayan? Chong Yaozu. Sabihin mo ulit. Bakit, nagkamali ba ako? Si Song Xiaoqian ay hindi naman asawa mo. Nandito ako sa gitna ng gabi para bantayan ka. Maganda bang marinig yan? Anong balak mo? Si Song Xiaoqian ay nandito para tulungan ako. Kung sa tingin mo marumi ang bibig mo, makikinabang ka. Pupunta ako sa barangay bukas. Ipasa mo sa kapitan ang mga sinabi ngayong gabi. Tanungin ang buong barangay. Ikaw, isang pinsan na kakakahiwalay lang. Nagmamadali sa tabi ng ibang tao sa gitna ng gabi. At pinaparatangan pa ang dalagang tumutulong. Sino ba talaga ang walang hiya? Sino ba talaga ang walang hiya? Huwag mong akong takutin gamit ang barangay. Bukas pupunta na tayo. Tingnan mo kung niloloko kita lang. Sige ka. Ibawi mo na ang sinabi mo kanina. Ay, Kuya Yaozu, tama na. Kung lumaki pa ito, madali sabihin pero hindi maganda pakinggan. Natatakot ako sa kanya. Hindi ka natatakot. Kung ganon, tatawag na ako ng tao. Mali ang sinabi ko kanina, ayos na ba? Mali ang sinabi ko kanina, ayos na ba, tindahan ng mga bata? Tindahan ng mga bata ng Jiangwo. Sino ang kausap mo? Mali ka, Chen Jinman, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang masyadong mapag-isa. Natawag na kita. Oy, Song Xiaoqian. Mali ang sinabi ko kanina. Sa maliit na tindahan ng paaralan, masyadong mahina ang boses. Sa maliit na tindahan ng paaralan. Sa maliit na tindahan ng paaralan, hindi ko marinig. Song Qian, nagkamali ako sa sinabi ko. Tandaan mo yang bibig mo. Tandaan mo yang bibig mo, tindahan ni Jiangwo. Sa susunod, kung gusto mong magmura, tindahan ni Jiangwo. Hayaan mo munang kunin ng tatay ko ang sabon para hugasan ka. At isa pang bagay. Bakit may iba ka pang kailangan? Dito sa tabi ng lawa. Huwag ka nang dumaan dito sa gitna ng gabi. Bakit, ikaw na ang nag-aalaga sa lahat ng bagay? Pati ba naman ako kung saan pupunta? Bukas ng umaga, maglalagay ako ng karatula. Itong lawa ay akin. Walang pahintulot, bawal bumaba sa lawa. Bawal bumaba sa lambat. Bawal maghukay ng putik. Akala mo ba ikaw ay may-ari ng lupa? Hindi ako may-ari ng lupa. Ito ang aking lawa. Sino ang gustong manghimasok sa aking lawa? Sila ang aking kakasuhan. Paano? Dahil sa pagnanakaw, pinsala at paglalason. Huwag kang manghuhuwad sa mga tao. Hindi ako nanghuhuwad sa mga tao. Ngayon, kakabenta ko lang ng 228. May resibo pa ako. Mula ngayon, ang mga hipon sa pond na ito ay magiging kita ko. Sino ang may lakas ng loob na sirain ang pond ko? At pumatay ng mga hipon ko. Dadalahin ko ang resibo sa bayan para i-report. Sa oras na yon, magbabayad ka o makukulong ka. Ikaw ang pumili. Baka gusto na nating umalis, Yao Zuje. Chen Jinman, talagang nagbago ka. Kapag ang tao ay itinulak sa putik, kailangan niyang matutong umakyat. CJ, bantayan mo. Gusto kong makita. Ano bang magandang bunga ang makukuha mo sa isang mabahong lawa? Huwag mo nang alalahanin. Mas mabuti pang bumalik ka at magpraktis ng pangalan mo. Isulat mo ito pabaligtad. Bakit ka tumatawa? Anong nangyari sa iyo kanina? Wala naman. Natakot sa mga salitang iyon. Sino ang natakot? Iniisip ko, maliit na grupo. Dapat sana ay sinampal ko siya sa mukha, pamilya ng grupo. Sa susunod, hindi na kita pipigilan. Kanina, hindi rin kita pinigilan. Dahil natatakot ako na masaktan ang kamay mo. Huwag kang masyadong magbiro. Salamat. Anong sinabi mo? Hindi mo narinig, ayos lang. Ano ang mangyayari kung may humarang sa tubig na ito? Unti-unting magiging patay na lawa ito. Yung mga hipon, ang ilan ay makakalabas. Karamihan ay mamamatay. Yun ang dahilan kung bakit nandito si Chen Yaozu kanina. Sa tingin ko, hindi niya alam kung ano ito. Pero alam niyang may pera dito. Ito ay tungkol sa ilong ng aso. Sa umaga, kumikita na siya ng pera. Paggabi, nararamdaman na niya ang amoy. At ito ay simula pa lang. Sinasabi mo ba na babalik pa siya? Babalik siya. Kaya ano ang gagawin natin? Magtatakda tayo ng patakaran. Sapat na ang patakaran. Kailangan din itong makita ng iba. Jiangguo Xiaoshui Feng, kailangan din itong makita ng iba. Jiangguo Xiaoshui. Sige, bukas tatawagin ko ang mga tao sa nayon. Hindi na kailangan basta't may kasiyahan. Dumarating na sila mismo. Tama, dito sa Kinghewan, wala namang masyadong iba. Maraming tao ang gustong makakita ng kasiyahan. Tama, sinabi mo kanina tungkol sa nakalagay na pangalan. Ano ang nakasulat sa plaketa? Kinghewan Dongtang Chen Jinman, kontratista. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Bawal maglabas ng dumi sa tubig. Bawal magtapon ng gamot. Kailangan pang magdagdag ng isang pahayag na ano. Kung hindi makikinig sa payo, kailangang magbayad ayon sa halaga. Pwede na.
Kailangan pang magdagdag ng isa pa, ano ang idadagdag? Idadagdag na parang tinangay sa gabi. Palaging may masamang loob. Bakit sobrang diretsyo sa maliit na tindahan sa elementarya? Bakit sobrang diretsyo? Gusto ko lang ang pagiging diretsyo. Gintong elementarya. Kumain ka na, mahal ang tindahan ni Jiangwo. Kumain ka na ba? Kumain na. Talagang kumain na ako, anong pakialam mo? Kung ganoon, hindi na ako kakain. Chen Jinman, bakit ang kulit mo? Kumain ka. Chen Jinman, sasali na ako. Nakapag-isip ka na? Hindi madaling gawin ang trabahong ito. Mapapansin ka pa ng mga tao at mag-intriga. Kung hindi ka sasama ngayon, hindi ba't sinabi na rin nila? Sinasabi nilang tutulungan mo ako. Sinasabi nilang tanga ako. Sinasabi nilang isang babae lang ako. Na araw-araw ay nakapaligid sa'yo. Sabi mo, maghihirap na ako sa hinaharap. Pero alam ko sa sarili ko. Hindi ako umiikot sa paligid mo. Naniniwala akong kayang-kaya mo talaga. Mayroon palang talagang naniniwala sa akin. Chen Jinman, hindi ako natatakot sa hirap. Ang kinakatakutan ko ay ang maghirap ang tao pero walang pag-asa. Ganyan ka dati. Araw-araw nagtatrabaho, araw-araw nagtitiis. Araw-araw pinapahirapan ng iba. Nakakabuwisit kahit ako'y nanonood. Noong mga taon na yon, nakita niya ang lahat. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Kahit gaano pa ito kabaho, iyo pa rin ito. Kahit gaano kaliit ang hipon, tayo pa rin ang nanghuli. Kahit gaano kaliit ang pera, tayo pa rin ang kumita nito. Kaya pala ang bigat nito. Mas mabuti ito kaysa maghintay ng tira-tira sa ibang tao. Siksiyaw Qian. Kaya sumali ako. Pero dapat ayusin natin ang mga usapan. Sa tindahan ni Jiangwo, ako ang namamahala. Ako ang namamahala. Hindi dapat basta-basta gumastos ng pera. Sige, hindi mo ako maikukubli. Chen Yaozu, bumalik ka. Una, tawagin mo akong sige. Bilang karagdagan sa sige, ano pa ang kaya mong sabihin? Kaya kong sabihin na masaya ang maging kasosyo. Haha, bakit ka nakatulala? Hawak kamay, di ba ganyan ang mga tao sa lungsod kapag nagiging kasosyo? Anong nangyari sa'yo? Wala lang. Anak ng elektrisidad, anong nangyari? Wala naman. Anong nangyari? Wala naman. Tindahan sa elektrisidad. Hindi ka na naman nanaginip ulit, di ba? Nanaginip kang kumita tayo ng pera. Kumita tayo, marami, sobra-sobra. Sobra gaano kalaki? Sapat na para mabayaran ko ang utang ko. At saka, sapat na ito para sa paglilinis ng lawa. At saka, ano pa? Sapat na para bumili ng mga batang hipon. Sapat din ito para makapagpatayo tayo ng bahay. Magpatayo ng bahay. Saan tayo magtatayo? Malapit sa lawa. Bakit doon? Kasi malapit ito sa lawa. Talagang plano mong makasama ang hipon magpakailan paman. Hindi lang naman sa hipon. Chen Jinman, kung magbibintang ka pa, sisingilin kita. Malapit nang magliwanag. Ikaw naman, pupunta ako sa barangay hall. Bakit ka maaga pa? Para manghiram ng tabla para gawing pananda, Jenen. Guro ng Ginkok Elementary. Sasama na rin ako. Dahil sa tindahan ng bayan, pupunta rin ako. Hindi ka ba inaantok? Inaantok. Kung inaantok ka, umuwi ka na at matulog. Tindahan ng bayan. Ayoko. Bakit? Dahil masyado kang mabagal magsalita. Kailangan ako ang magtakda ng mga patakaran. Parang nagbalik kayo mula sa isang laban. Sekretaryo, pupuntahan ka namin. Humihiram kami ng isang piraso ng kahoy. Para sa pananda sa gilid ng pond. Para hindi may gumamit ng pond mo nang walang pahintulot. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil may nagpunta na sa gitna ng gabi para magtayo ng maliit na tindahan sa Bukjeong. Nagtakda na kami ng mga patakaran. Sino? Sino ang may lakas ng loob na ganito? Lugub Xiao. Huwag muna pangalanan. Ako ang sekretaryo, dumating ako ngayon para itakda ang mga patakaran ng maaga. Para hindi na kapag may nangyaring masama. Lahat ay magsabing hindi nila narinig, hindi nila nakita, hindi nila alam. Yenan, tama ang mga salitang ito. Jiang Guoxiao. Dahil ibinigay na sa iyo ang hipon na lawa, Jiang Guoxiao. Hindi pwedeng makialam ang iba. Ano ang balak mong isulat sa karatula? Kailangan din isulat ang kabayaran. Jiang Guoxiao. Xiao Qian, mukhang talagang interesado ka. Sumali na ako. Tingnan mo, ako ang bahala sa mga account na sinabi ko. CJ. Ikaw ang bahala sa mga account. Si Eman ay hindi madaling malugi. Marami na siyang naranasang pagkalugi noon. Isulat mo ng mas malaki. Para madaling makita ng iba. Salamat, Sekretaryo. Aman. Sigurado ka talaga sa pondong ito. Kung maganda, gawin mo ng mabuti. Huwag mong hayaang pagtawanan ka. Sekretaryo, huwag kang mag-alala. Sino mang tumawa sa huli, siya ang masaktan. Hahaha, talagang hindi ka nagtatangi sa salita, bata ka.
Dapat tingnan ang tao bago magbigay ng awa. Bakit may dala si Iman na kahoy sa umaga? Gagawa ng karatula. Anong karatula ang gagawin? Tungkol ito kay Chen Jinman. Walang dapat makialam ang mga estranghero. Sino ang tinutukoy mong estranghero? Ano ang nakasulat sa kasunduan noong nakaraang araw? Gusto mo bang ulitin iyon? Aman, sino ba ang pinoprotektahan mo? Laban sa mga taong hindi sumusunod sa mga patakaran. Isang araw pa lang mula nang mawalay. Nagsimula na siyang magpanggap. Ang tubig sa nayon. Ang daan sa nayon. Ang dike sa nayon. Anong hindi nagmula sa atin? Maglagay ka lang ng isang plaka. Hindi na pwedeng lumapit ang iba. Hindi ko sinabing huwag lumapit. Pwede namang maglakad. Pero hindi pwedeng galawin ang aking pond. Lalo na yung mga nakaupo sa damuhan sa gitna ng gabi. Song Xiaoqian. Sinasabi ko na ba sa'yo, tindahan sa Qingshui? Sinasabi ko na ba sa'yo? Lahat kami ni Aman ay isang pamilya. Huwag mong sabihin ng sobra. Kaninang araw, pinirmahan ni Chen Dahay. Kaninang araw, pinirmahan ni Chen Dahay. Ngayon, sinasabi na naman nilang isang pamilya. Sa tingin mo, angkop ba yon? Si Aman ay talagang matatag na ngayon. Yung lawa kahapon, nagbenta ng higit sa 200 na hipon. Totoo bang nagbenta? Nakita ko na ang resibo sa restaurant ni Lao Ziu. Tatay, tumahimik ka na. Tindahan ni Jiangwo. Mula ngayon, tindahan ni Jiangwo. Ang lawa na ito ay may may-ari at may mga patakaran. Oy, Chen Yaozu. Hintayin mong maitatag na ang mga palatandaan. Pwede kang unang makakita. Pero hindi ka pwedeng humawak ha. Yaozu, tatay, ano ba talaga ang nakita mo kagabi? Hindi malinaw pero palagi namang may bula sa ilalim ng pond. Bula ha? Parang isang bukal. Kaya hindi katakatakang nagbantay siya buong magdamag. Huwag munang magmadali. Isa lang siyang batang walang pera, walang binhi, walang karanasan. Kahit na may ilang ligaw na hipon sa pond, hindi tatagal ng ilang araw. Kaya titignan lang natin. Titignan lang natin. Siyempre hindi. Hindi ba't gusto niyang linisin ang lawa? Ang paglilinis ng lawa ay nangangailangan ng tao, pera, at materyales. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na tumulong sa kanya sa King Hebei. Isusulat ko. Jianggo Grocery, maganda ang sulat mo, ikaw na ang sumulat. Swerte ka sa iyong paningin. Bawal ang magtapon ng gamot, bawal ang magtapon ng mga pangako. Bawal ang sirain ang lawa. Sisingilin ang halaga kapag nasira. Paano ba? Chen Jinman, yanan. Mula ngayon. Totoo nang sayo ang pond na ito. Hindi. Hindi ito sayo. Sa atin ito. Sino ang kasama mo, tayo? Sa tindahan, gusto mong idagdag ang pangalan mo. Huwag mong gagawin, baka magalit si Papa. Kung makita ni Papa ang maliit na tindahan ni Jiangwo, magagalit si King Liuzhou. Kung makita ni Papa ang maliit na tindahan ni Jiangwo, maaaring ikulong ako sa kwarto ng 1 linggo, King Liuzhou. 1 linggo. Kung makita ni Papa ang maliit na tindahan ni Jiangwo, maaaring ikulong ako sa kwarto ng 1 linggo. Kaya, huwag muna idagdag. Ano ang ibig sabihin ng una? Nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Sige, simulan na natin ang paglilinis ng lawa. Sige, ano ang unang gagawin natin? Unang linisin ang paligid ng bukal. Tapos, alisin ang mga sirang damo. Pagkatapos, gumawa ng mababaw na kanal. Aman. Narinig ko na kailangan mong linisin ang lawa na ito. Maliit na tindahan ng paaralan, narinig ko na kailangan mong linisin ang lawa na ito. Maliit na tindahan ng paaralan, kailangan mo ba ng tao? Kahapon, hindi ko nasabi ang tungkol sa paghahati ng pamilya mo. Nang isipin ko ito sa gabi, hindi maganda ang pakiramdam ko. Tinulungan ako ng tatay mo noon. Ngayon, nandito ako para magbayad ng utang na loob. Tio, hindi ko maibigay ang malaking bayad para sa paglilinis ng lawa ngayon. Sino ang nakipag-usap sa iyo tungkol sa bayad? Tulungan mo muna ako sa 1 araw. Kung talagang magtagumpay ka sa hinaharap, tandaan mong ibenta sa akin ang 2 kilo ng murang hipon. Hindi ako para sa murang hipon. Gusto ko lang malaman kung talagang makakaahon ang mabahong lawa. Aman, may luma kaming bahay. Sira na nga, pero maaari pang gamitin ang dagdag. Bakit ka pa nakatunganga, magsalita ka na? Salamat, Tito. Salamat sa mga kababayan. Dito sa maliit na tindahan, salamat sa mga kababayan. Nakita naming nagtatrabaho ka dati para sa pamilya Chen. Ngayon, nagtatayo ka na ng sarili mong negosyo. Dapat may tumulong sa'yo. Narinig mo ba? Hindi ka nag-iisa. Lanan. Tiyakin mo na linisin ang tubig sa silangan, Tito. Mag-ingat kayo. Huwag masira ang daluyan ng tubig. Sino man ang makakahawak ng hipon. Huwag itago sa bulsa. Xiaoqian. Ikaw, ang tagapangasiwa ng mga account, hindi pa man nakaupo ay nagsimula ng mga siwa. Hahaha.
Siyempre, ngayon bawat hipon dito ay may pangalan at apelyido. Hahaha, anong tinatawanan mo? Magaling ang pangangasiwa mo. Alam mo na, ayos na yan, din eh. Tignan mo, ang putik dito ay mabaho. Talagang may buhay na tubig. Kung hindi ka sana nagpilit na linisin. Akala ko tuluyang nasira na ang lawa. 3 araw ang ginawa ni Lai Ershu. 6 na bonde ng kawayan ni Zhang Onti. Hiram ni Secretary Lao Layang ang isang piraso ng tabla. Sino pa ang may dalang gamit, sabihin mo na. Huwag mong hintayin na sabihin nilang nakalimutan ko. Si Aokian, hindi ka pa naman boss lady. Sobrang higpit mo sa mga account. Si Aunt Zhang, ngayon si Iman ay nagsisimula pa lang. Gustong hatiin ang kita sa dalawa. Kailangan kong tandaan kung sino ang tumulong. Kapag kumita na talaga, hindi pwedeng salamat lang ang ibigay sa mga tumulong. At hindi rin pwedeng hayaan ang mga nanonood na makihati. Hindi ko alam kung magiging maganda ang buhay mo sa hinaharap, amaan. Pero siguradong hindi mo mapapaniwalaan ang mga nakasulat sa account. Mas maganda na hindi ka na magpapaniwala. Noong una, hindi ko naayos ng maayos ang mga account. Kaya buhay ko ay magulo. Huwag ka nang magsabi ng mga ganyang nakakaantok na salita. Hindi na tayo tulad noon. Kung talagang gusto mong makaahon, ipatong mo ng diretsyo ang likod mo. Kapag nagpakita sila ng masama sayo, huwag ka munang magpatalo. Kapag tumulong sila sayo, huwag mong isipin na utang mo sa kanila ang buong buhay mo. Malaki ang laban ni Aman. Kakatapos lang nilang maghiwa-hiwalay ilang araw. At pinapagamit na niya ang kalahati ng baryo. Tama ang sinabi mo, Tio. Si Jiangwo ay nandito para tumulong. Si Jiangwo ay hindi nandito para maging alipin ng sinuman. Nakatala ako sa trabaho. Magkikita tayo sa lawa. Kung paano dapat kalkulahin ang kita, ay doon natin gagawin. Iyan eh, kita. Talaga namang matapang kayong mangarap. Ganito na lang kaamoy ang putik. Kamakailan lang, nakahuli ako ng ilang kilo ng hipon at nakabenta. Akala ko yayaman na ako. Huwag naman sanang hindi magtagumpay ang mga hipon. At madelay pa ang bayad sa mga tao. Chen Yaozu, kung nandito ka lang para makitingin, mas mabuting lumayo ka. Kung nandito ka para sabihin huwag tulungan ako, kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Huwag magpaligoy-ligoy. Natatakot ang tiyuhin na masyado kang bata at mataas ang ambisyon. Sa huli, baka magkamali ka. Kung mawalan ka ng pera, kaya mo bang pasanin yon mag-isa? Kung kaya ko o hindi, sa akin yon. Noong ibinigay ninyo sa akin ang lupa at utang, hindi nila ako tinanong kung kaya ko bang tiisin. Ngayon medyo gumaganda na ang damuhan. Uli ka na namang nag-aalala para sa akin. Tito, kung talagang mahal mo si Eamon, bumalik ka na lang at bayaran mo yung mga trabahong ginawa niya sa inyo noon. Yung mga sahod noong mga panahong iyon, kahit hindi na bayaran. Ayos na rin kahit magpasabi lang ng konting salita. Yaozu, mag-ingat ka sa malalim na putik sa tabi. Kung madapa ka, walang magbabayad sa'yo. Tara, hayaan mo siyang magpakaabala. Gusto kong makita kung gaano siya katagal makakapagpakaabala. Tama lang, hindi ka natatakot kanina. Natatakot ako kung talagang tatakbo siya. Bibigyan ko siya ng isang palo gamit ang pangangat. Kailangan mo ring bayaran ang mga gastusin sa medisina. Bagaman mas madali ang ibenta ang mga buhay na hipon sa restauran. Napakababa ng kita. Kahapon, si Lao Zhu ay tumanggap ng 12 kada kilo sa kanyang restauran. Pagkatapos, ibinenta niya ito ng 28 kada palanggana sa hapagkainan. Sabi mo kung tayo ang magluluto. Hindi ba't mas makikita tayo ng kita? Ganoon din ang iniisip ko. Matagal mo nang naisip ito, hindi ba? Naghihintay lang ako na ako ang magsimula. Kung ikaw ang magsalita, mas madali kausap si Uncle Song. Parang binabalak mo na sa ulo ko ang lahat. Hindi ito plano. Ito ay patakaran. Ang kaldero ay nasa inyo, sa inyong tindahan. Kailangan mo ng tulong. Nadadaan ang pera sa'yo. Hindi mo kailangang sabihin kay Songbo ng malinaw. Baka isipin niya na nilalagay kita sa alanganin. Pero alam mong mag-isip para sa akin. Noong una, wala akong kakayahan. Maraming salitang gustong sabihin pero hindi ko magawa. Ngayon, kahit papaano, ito ang aking sariling pon. Hindi na dapat kitang pinapayagang magdusa dahil sa pagtulong sa akin. Sinasabi ng iba na hindi malinaw. Sige na, huwag na lang pag-usapan. Kung magsasalita ka pa, talagang mahihiya akong makipagtalo sa'yo. Chen Jinman, kakalabas mo lang sa pamilya Chen. Gusto mo nang isama ang anak kong babae sa gulo. Wala kayong pera at wala ring karanasan. Akala mo ba madali lang ang magtayo ng night market? Tatay, huwag ka munang magalit. Kainin mo muna bago ka magreklamo, hindi pa huli. Bakit ka pa nakikialam sa gawain ng iba? Kung masira ang lutuan ni Uncle Song, ako ang magbabayad. Ako ang bahala sa pampalasa. Si Xiao Qian ang tutulong. Bilang bayad sa trabaho ko. Kung masira ito ngayon, sa Pebrero 2, 2023, ako ang magbabayad mag-isa, taong 2023. Kung kikita tayo, unahin natin bayaran ang mga gastusin at sahod. Parang hindi ikaw yan dati. Dati, pag pumasok ka sa bahay ko, hindi ka man lang makapagsalita ng malakas.
Kaya ba talaga ni tatay? Susubukan ko pa. Hindi ako nag-agawa ng pagkain. Natatakot lang ako na baka may makain ang mga bisita at magreklamo. Ikaw na ang kumain ng ika-5 piraso. May mga reklamo ka pa. Sama ako sa inyo sa night market. Si Xiaoqian ang mangungulekta. Si Iman ang magluluto. Titignan ko kung sino ang may gustong makialam. Dapat muna kayong dumaan sa akin. 28 bawat kilo, bagong luto. Subukan mo muna ito. Pagkatapos mong masiyahan, saka ka bumili. Ay, masarap ito ah. Boss, 1 kilo nga. Aman, 1 kilo. Tay, kumuha ka ng papel na langis. Hahaha, ang bayad ko ay 28, sakto lang. Chen Jinman. 386. Isang buong gabi. Ngayon ay bago. Hindi pwedeng araw-araw ganito ang paraan. Kailangan munang ayusin ang palaisdaan. Ikaw ang mag-aalaga ng palaisdaan. Ako ang mag-aasikaso ng pera, ang tatay ko ang mag-aalaga. Huwag hayaang masira ang negosyo. Hindi naman tayo magkakasama. Laging kayang ipagpatuloy ito. Kukunin ko ang mga hipon nyo sa pond sa halagang 8 piso kada kilo. Boss ma, hindi ka namimili ng hipon. Nangunguha ka ng kabuhayan ng iba. Maganda ang benta namin ng lutong hipon kagabi. Bakit kami magbibigay sa'yo ng 8 piso? Bata, sa night market, ikaw ang bida. Bukas, may mga tao nang babato sa'yo. Mas maayos ang makipagtulungan sa akin na walang batayan. Tita, pumunta tayo sa health center para mag-check. Kung talagang may problema ang hipon namin. Sige, bahala ka na. Pero kung may nag-utos sa'yo para manggulo, maari kong tawagan si Tito Hat. Haha, parang hindi na masakit ngayon. Huwag naman, kailangan munang linawin ito. Akala ng iba may tinatago ako. Walang problema sa hipon. Pumasa ang pagsusuri sa kalinisan. Kung talagang masama ang tiyan, kailangan pumunta sa klinika. Hindi pwedeng ibintang sa amin ng walang dahilan. Huwag gawing masama ang aming pangalan ng walang batayan. Sino man ang nagsira nitong tatak, hindi ako tatanggap niyan. Sasagutin ko hanggang sa huli kung sino man ang may kasalanan. Medyo lumuwag ang kusina. Mas maluwag na, hindi na masikip magluto ng hipon. Mas maluwag na, hindi na masikip magluto ng hipon, kumain sa Guangxiao Tianbu. Hindi ka pa nag-aasawa. Pero iniisip mo na ang kusina. Tapos na ang bagong bahay ni Songshu. Nabayaran na ang utang ng maliit na pamilya. Maliit na pamilya ng bansa. Si Xiaoqian ang namamahala sa mga account ng kooperatiba ng maliit na pamilya. Ngayon sa harap ng lahat. Gusto kong mag-propose kay Xiaoqian. Gusto kong pakasalan siya. Sama-sama nating likhain ang ating hinaharap na buhay. Tatay ng anak, dati kitang pinigilan. Natatakot lang ako na hindi ka magsasama sa kanya at mawalan ng pag-asa. Ngayon, ikaw na ang magpapasya tungkol sa iyong panghabang buhay na kinabukasan. Itay, sasama ako sa kanya. Hindi dahil may lupa at bahay siya ngayon, kundi dahil mula nang bumangon siya mula sa putik. Hindi niya nakalimutan ang mga tumulong sa kanya. Si Songhua, Xincha, Zongzi. Jian Guxiao Anbu, pero nais ko ring ipaliwanag ng maayos. Jian Guxiao Anbu, Songnan Xincha Zongzi. Jian Guxiaoan, ako pa rin ang mangangalaga sa mga gastusin pagkatapos ng kasal, Songnan Xincha Zong Jianping. Ako pa rin ang mangangalaga sa mga gastusin pagkatapos ng kasal. Kung susubukan mong gayahin si Chen Yaozu, ako ang unang hindi magpapatawad sa iyo. Ikaw ang mangangalaga sa mga magandang gastusin. Ikaw ang mangangalaga sa bahay at ako rin ang mangangalaga sa iyo. Ay naku, ang dami ng tao. Huwag ka nang magsalita pa, hahaha. Kailangan ng palitan. Anong isusulat? Isusulat lang na isang pulang kabibe. Dahil ito ay aming pinaghirapan mula sa putikan. Bawat patak na pinaghirapan namin. Tungkol sa saan ang King Hehai, tingnan si Tang. Maganda yan, King Guxiaoanbu, King Hehai Tie, tingnan si Tang. Ayos, magandang linya ito.